Ano bang pwede natin gawin dito, Weng? Siguro magpagabay tayo Oo. kay dating Senate President Frank Drilon. Nasa ating linya. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, magandang umaga po. Opo, meron pa bang pwedeng gawin? Kasi ngayon, they're calling for the resignation of the Senate President. Ang sabi naman po nung Senate President natin, kinakailangan magpakita ho ng 13 na numero. Kaya lang, ang problema, wala naman pong sesyon to call for a vote. Para ho palitan ang liderato. Ano bang nakikita nyo pang paraan para ito'y ma-resolve? Itong impasse na ito, Senador. Alam niyo po, kaya walang session kasi hindi nila tinatawag. Sa ngayon, sa kanilang legislative calendar, meron pang session hanggang Biyernes. Bakit walang session? Dahil hindi nila tinatawag ang Senate session. Ang sagot ko sa tanong mo, anong solution? Magkaroon po sa session at magbotohan kung sino ba talaga ang may mayorya. Hindi po pwede yung walang sesyon at labag po sa kanilang kalendaryo yan, labag sa ating saligang batas. Dapat sundin nila ang kanilang kalendar. So, ang tanong, ano ang dapat gawin? Unang-una, dapat magkaroon ng sesyon para may pagkakataon pumili ng Pangulo kung talagang papalitan si Senate President Cayetano. Paano ba natin mapipilit, Senator, ang mga taong ayaw talaga magsesyon? Bagamat hawak po nila ang majority. Pwede ba natin i-compel sila? Oo. Alam mo, ayaw na talaga mag-session. May pananagunan sila ng taong bayan. Hinalala sila ng taong bayan para galampanan ng kanilang tungkulin. Kung gano'n, hindi naman po pwede kung ano lang ang gusto nila, yun ang gagawin. Yung bayan po ay nahihirapan sa deadlock na nangyayari. Pero mga ilang legal observation, legal luminaries nagsasabi, pwede daw i-compel at pa-aresto yung mga absentee senators. Ang Senate minority has the legal mandate to do so. Meron bang ganong anggulo sa batas, Senador? Mayroon nakalagay niyan kahit Yes. Senate rules. Opo. Nakalagay, pwede pong arestuhin para magkaroon ng quorum ang session sa Senado. So kung ang tanong ay pwede bang gawing legal, opo, mayroong paraon po yan sa ating Senate rules. Pero pwede po bang gawin nyo ng minority? Hindi sila ang liderato. Po. Pwede po bang gawin nyo ng minority? Iutos yung pag-compel sa kanila or pag-arrest para magkaroon ng quorum? Hindi po kailangan manggagaling sa Pangulo ng Senado yan. Yes, exactly. So ano tayo? Forced to good tayo, Senator Drilon, na tanggapin ko ano ang sitwasyon ngayon sa Senado hanggang dumating ang punto na gusto nang magsesyon ng mga majority. Ang problema natin, alam mo, hindi nagsisession dahil ayaw nilang baka palitan ang liderato. Pag napalitan ang liderato ng Senado, may epekto po yan sa impeachment dahil nagagampanan habang nasa bakasyon ng Senado dahilan sa hiwalay ang personality ng impeachment court. Ang impeachment court mag-umpisa po sa July 6 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, kung hindi po magkakaroon ng sesyon, mag-adjourn sa Biyernes ang Senado, wala pong palit ang leadership at pagdating po ng July 6, ang kasalukuyang mga grupo ni Senator Cayetano ang siyang mamumuno at magkukondak ng trial sa July 6. Ayaw po iyan po ay maraming nagsasabi, masyadong dapat po maliwanag kung sinong mamumuno sa July 6. Kaya naman itong grupo ni Senate President Cayetano ayaw po mag-session para sila ang manatiling Senate President. Naniniwala po kayo, Senator Drilon, na lahat ito, yung pagmamatigas na majority ay konektado sa impeachment talaga? Ako, sigurado ako dyan. Wala nang ibang rason. Wala nang ibang rason. Kung unang-una, ito pong walang sesyon ay dahilan sa ayaw nila magkaroon ng reorganization. Pangalawa, kaya po pinapabot, sinisikap na palitan yung rules doon sa attendance. Ibig na magkaroon ng kapangyarihang bumoto kahit ikaw po ay nasa labas na bansa o sa kulungan. Dahilan po ang 13 ay importante sa kanila at hindi mo magagampanan yung 13 kung
hindi po mailabas yung 13 kung hindi through absentee voting. Okay, bakit nakikita niyong problema? Magkaka-problema tayo sa impeachment kung sa July 6 yung Senate Senator Alan Peter Cayetano led Senate pa rin ang mangunguna. Hindi po maiwasan na ang tingin ng taong bayan ay pabor po ang kasalukuyang majority. Doon po kay Sara Duterte. Dahilan po, nandyan po si Bongo, nandyan si Barcoleta, nandyan si Amy Marcos. Yan po lahat ay partisan pro-Duterte. Okay. Senator, speaking of the impeachment, meron pong hirit si Vice President Sara Duterte ngayon na outright ipabasura yung impeachment complaints laban sa kanya, yung articles of impeachment laban sa kanya, nang hindi nagtatrial. Pwede po ba yun na mangyari, Senator? Hindi po pwede yan. Unconstitutional yan. Tungkulin ng Senado bilang impeachment court na magkaroon ng trial, wala po sa kapangyarihan ng impeachment court o ng Senado na i-dismiss yung impeachment complaint. Ang tungkulin po nila, at yan po ay nakasaad sa ating saligang batas, na kailangan magbibitis. Pero pwede ba nilang gawin yung ginawa ni Senator Chis Escudero doon sa unang impeachment complaint na nakarating sa Senado na i-remand o ibaba sa Kongreso uli? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan because that is a form of dismissal. Yun. Pero Senator, paano kung halimbawa gawin talaga nung Cayetano-led majority na outright ibasura ang impeachment complaint without trial? Pwede po yung questionin sa Supreme Court? Pwede ko questionin yan sa Supreme Court. At yan po ay pag-aabuso ng kapangyarihan na pwedeng baguhin ng Court Suprema. Alright. Right, Senator, salamat sa oras po ninyo. Sir, Magandang thank you. umaga po sa inyo. Thank you. Thank you Good ulit. morning. Si former Senate President Frank Drilon ang ating nakausap